Hudas talaga, Dan. Anong ibig niya sabihin? Nung kami pa nasa kadiliman siya? Ay nako, talagang nandilim ang paningin ko nung nachika sa akin yon. Nakakasuka sila. Ginawa pang blessing ko no yung cheating nila. Minsan talaga, kung sino pa yung religious in public, sila pa yung masasama ang ugali. Hello Dan, ako po si Joanna, 31 years old ng Siquijor. I am a single mom. Kasal but not yet legally separated. Kasi naman, annulment in the Philippines costs so much. Nung nakilala ko ang ex-husband ko, akala ko matino siya kasi religious ang image niya. Nasa church pag Sunday, laging nagvo-volunteer mag-lead ng prayer kapag may ganap. Puro Bible verse sa SOCMED at idagdag mo pa ang favorite niyang i-comment na, "You are blessed and you are a blessing." Ang napala ko sa kanya sa 2 years namin, puro away kapag hindi siya nasunod. Verbal abuse, gaslighting, paulit-ulit nag-cheat at nung nahuli ko siya pa ang nagalit kasi hindi ko raw pinaramdam sa kanya na importante siya, kaya nagawa niya yun. Nung naghiwalay kami, ayun, ipinagmamalaki pa sa iba na habang kami raw nagkaroon siya ng girlfriend at marami silang pinagdaanan. Tinest down ni Lord ang faith nilang dalawa. Pero baka yun daw siguro ang sign ni Lord para ipakita sa kanya ang tunay na blessing. Binigyan daw sila ng liwanag sa oras ng kadiliman. Abay Judas talaga. Anong ibig niya sabihin? Nung kami pa nasa kadiliman siya? Ay nako, talagang nandilim ang paningin ko nung chinika sa akin yon. Nakakasuka sila. Ginawa pang blessing ko no yung cheating nila. Minsan talaga, kung sino pa yung religious in public, sila pa yung mga demonyo. 1 year pagkatapos namin magkahiwalay ng asawa ko ay may nakilala akong lalaki and we clicked ng ganun kabilis. Kaso nga lang, may isang malaking problema bukod sa hindi pa kami legally separated ng asawa ko. Itong si Lex na bagong boyfriend ko ay iba ang relihiyon. Ngayon ay mag-iisang taon na rin kami magkarelasyon ni Lex. He is single, 26 years old, walang anak at never din nagkaroon ng ka-live-in partner or anything that sort. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon niya pero ito yung isa sa pinaka-stricto talaga pagdating sa pakikipagrelasyon ng miyembro nila. Nung una kong nalaman ang relihiyon niya, I didn't thought that it will be a big issue. Kasi wala talaga akong idea kung anong meron sa relihiyon na yon. Lumaki po ako, Katoliko, at tingin ko naman ay halos pareho lang naman ang tinuturo sa simbahan. To praise and serve the Lord. Sino pang may sabi na di ko maaari maabot ang langit? Lahat ng pagbaba, binabaon sa lupa. Sino ba sila? Ang lahat ngayon lumalayo. Ako na ba ang taya kaya ganito? Langit, lupa, impyerno, paano ba nilalaro? Ang daming bawal, ang gulo na ng mundo. Langit, lupa, impyerno, paano ba mananaro? Di patas ang larong ito sa tulad ko. Sa totoo lang, Dan, I really don't believe in religion. But I do believe that there's a God or someone higher than us. Nung nililigawan pa lang ako ng boyfriend ko, I told him about my past and my situation. He said, hindi raw niya ako hinuhusgahan and he do accept me for what I am. Siya naman, bilang ibang relihiyon ay okay lang din sa akin. Pero ngayong medyo tumatagal-tagal na, napipiko na ako ng sobra. There comes a time kasi na nasa bahay siya nagstay. May mga ginagawa siya na hindi ko nagugustuhan. Ngayon,
Ini-impose niya na ang values and beliefs niya sa akin. Medyo dito ko na nakita ang malaking pagkakaiba naming dalawa. Diagnosed ako with borderline personality disorder and bipolar at the same time. Kaya kahit na maliit na bagay ang makita kong hindi ayon sa gusto ko ay naiirita talaga ako. Gaya na lamang ng pag nasa bahay siya. His siblings or even mother na nasa ibang bansa will contact him and scold him na bawal nga sa kanila ang makipagsiping, lalo na kung hindi ako miyembro ng simbahan nila and also kung hindi pa kasal, etc. Dan, sobrang hirap for me to handle it all. Mahal ko yung tao pero ang laki ng balakid sa relasyon namin ngayon. Dumating din sa puntong kapag hindi nakaka-attend ng service yung boyfriend ko, ay nagiging malaking away na nilang magpapamilya. Siyempre nadadamay na ako dahil ako ang nakakasama ni Lex lagi. Isang araw tumawag sa akin ang nanay ni Lex, Dan. Ang sabi niya, if concerned daw talaga ako sa anak niya ay hindi ko hahayaan na umabsent siya sa araw ng simba nila. He is the oldest, by the way, sa 4 na magkakapatid and the only guy. So I understand the pressure and all being the oldest and the only son. Tahimik lang ako nakikinig sa sermon ng mama ni Lex. Pinalagpas ko yon at hindi ginawang issue pa. Lagi namang sinisiguro sa akin ni Lex na hindi malaking issue ang relasyon naming dalawa. Umabot sa puntong nag-aaway-away na nga silang magpapamilya kasi gusto ng parents niya ay maanal muna ako sa ex ko at gusto nila na magpa-convert na rin ako. Sabi ng mama ni Lex, hindi raw siya papayag na umalis sa simbahan ng anak niya at maging kabit lang. I feel so frustrated kasi hindi ko na rin alam ang gagawin ko. I love the guy, pero kasi yung inaasa ng pamilya niya sa akin ay parang talagang wala na akong ibang choice kundi ang maging miyembro ng simbahan nila kung ayaw kong magkahiwalay kami ni Lex. Hindi ko alam if ano ang dapat ma-feel ko. Tinanong ko si Lex kung ano ba talaga ang plano niya sa akin pero sinagot niya ako ng masyado pa raw mabilis. Sinagot ko siya ng hindi ko sinasabi ang panahon dito. I am just asking for assurance. At nilinaw ko sa kanya na hindi ako ang mag-a-adjust sa aming dalawa. Sabi niya sa akin, Dan, na bakit daw minamanduhan ko siya sa mga desisyon niya? At bakit ko raw pinipilit na umalis siya sa simbahan nila? Actually, hindi ko naman talaga siya pinipuwersa o pinipilit na piliin ako kaysa sa relihiyon at pamilya niya. Kaya lang, nape-pressure na talaga ako the past months dahil sa mga nakikita kong katoksikan sa kanila. Ako ang laging nasisisi every time na hindi siya umuwi sa kanila. And also, kapag hindi siya nakakapagsimba. At nabanggit niya rin pala sa akin na kumalat na raw ata sa kapilya nila na may girlfriend siyang Katoliko. Sa totoo lang, Dan, nararamdaman ko kay Lex na hindi pa siya makapag-decide at naguguluhan din siya sa sitwasyon namin. Dahil number 1 sa relihiyon niya and next dahil sa family niya. Katoliko ako, Dan, pero hindi rin ako naniniwala sa religion. But I do believe in God. Siguro, masyadong magulo lang ang mundo ng relihiyon kaya mas pinili ko na lang ang maging ganito. Sinabi ko na kay Lex na hindi ako magpapakonvert sa religion niya kahit anong mangyari. Ayoko maging part nun. Ayokong kontrolin pagdating sa paniniwala ko. Ayoko nang tinatakot para hindi makagawa ng sariling desisyon sa buhay. Alam mo kung anong sinabi sa akin ni Lex, Dan? He told me na ipinanganak siya sa ganong relihiyon. Mamamatay siyang ganon pa rin. Anong ibig niyang sabihin doon, Dan? Gusto ko na talagang maliwanagan, Dan Maraming salamat sa pagbabasa ng liham ko na napakahaba. Hanggang dito na lamang, ang kwentong ito ay kwento ni Joanna. Di sapat ang tono at gitara, sulat at kanta para sa nadarama nitong puso ko para sa iyo. Papatunayan kong ito'y totoo. Hindi pa rin ako magbabago kahit na tumaba ka pagdating sa dulo. Kulubot man ng balat at puti
kilos kahit gabi-gabi ang lakas mong humili. Araw-araw pa rin kitang mamahalin. Ang tanging mamahalin hanggang sa dulo ay ikaw na siyang buhay sa aking mundo. Kaulay ang sa pagtanda, yan ang pangako. Ganyan ang pag-ibig ko. At yan na nga ang kwento ni Joanne. Joanne, maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong sulat dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Sige, punta na tayo sa sa tinatanong mo dito, no. Unang-una napansin ko parang lapitin ka ng mga religious guys, no. Saan ka ba madalas, tumatambay? Saan mo ba nakikilala tong mga lalaking mga nagiging boyfriend mo kalaunan, no? Siguro kung ayaw mo ng sakit ng ulo related sa ganito, siguro dapat dun ka mag-start, no? At simula pa lang, kaklaruhin mo na para hindi habang tumatagal, parang unti-unting, alam mo yon, nagiging issue. So, dapat kasama yan sa kasama yan sa DTR, kasama yan sa Define the Relationship, no? Parang kasama yun, Define the Religion. Kasi, sa ayaw natin sa gusto, no, minsan nagiging issue talaga siya. Though marami din namang couple na kumbaga lalo na kung matino naman yung tao, no, wala naman to, hindi naman to nagiging sagabal sa pagmamahalan. Pero kapag may problema, no, minsan kasi nadadamay na lang naman yung religion Pero ayon sa kwento mo, parang more of the personality, no. May mga hindi willing tumanggap, no, dun sa kumbaga give and take pa rin yan kahit na ito yung paniniwala mo, kung itong partner mo, ganito yung gusto, dapat mag-uusap kayo, no? Kung ano yung mapapagkakasunduan. Pero dito, parang malabo, no? Alam mo kasi, Joanna, yung mga paniniwala natin sa buhay, no? Lalo na pagdating sa religion, no? Ano naman yan, minsan nagbabago yan, Kasi hanggat mayroon tayong mga na-experience, mayroon tayong mga bagong natututunan, no? Tumatanda tayo, minsan nagbabago yung pananaw natin. Pero kasi yung pagbabago na yun, hindi kailangang i-impose, no? Hindi kailangang pilitin. Hindi kailangang ipilit sa sarili mo. Lalo na pag ibang tao yung gumagawa nun. Yung mga pagbabagong yan, it starts from us mismo, no? Sa mga realizations natin, sa mga experience natin. So, naiintindihan kita kung bakit parang hindi bukol sa loob mo, no? Lalo't lalo na parang pinipilit ka na magbago ng religion kasi nga hindi siya mag-work kapag ganun, no? Kaya dapat mong pag-isipang mabuti yan, no, Joanna, pagdating dito sa partner mo, dito sa last partner mo, si Lex, no? Kasi more than religion na usapan, itong pakikipagrelasyon, no, itong pagkakaroon mo ng boyfriend, hindi siya biro, no? Hindi siya madaling desisyon din paminsan-minsan. Kasi it's all about compatibility, no? Ang relasyon ng isang lalaki at babae, maraming factors, no? Lalo-lalo na yung pagiging compatible ninyong dalawa. Merong mga couples na, 'di ba, opposite nga, 'di ba? Opposite do attract. Pero kasi kahit magkaiba sila, alam mo kung paano sila nag-work? Nagko-compromise sila, no, dun sa kayang tanggapin ng bawat isa. Pero dito sa sitwasyon mo, parang malabo yung magkaroon ng pagtanggap, no? Kasi nga, iba yung paniniwala mo at iba rin yung paniniwala ni Lex. So, madali lang yung sagot, no? Alam mo na medyo sakit sa ulo kapag pinagpatuloy nyo pa tong setup ninyo, tong relasyon ninyo. Kasi nga, walang gustong mag-adjust Walang willing na magpakumbaba or kumbaga makipag-usap ng maayos ng hindi yung parang, alam mo yung nagpipilitan kayo sa gusto niyo sa isa't isa. So, pag-isipan mo mabuti. Pag-isipan mo mabuti, Joanna. Dahil kung ito ay date to marry, dapat hindi ganito yung foundation ninyo, no? Dapat sa simula pa lang nagkakaintindihan na kayo. More than the religion, no? Lahat ng aspeto ng sa isang relasyon dapat napapag-usapan ninyo at dapat naaayos nyo na sa simula pa lang. Para hindi habang tumatagal, hindi nyo napapansin, ang laki na pala nung issue. Tapos ang ending,
magkakasamaan kayo ng loob, no? Or masamang pagkakahiwalay ninyong dalawa. Kasi nga, wala eh. Andun na, parang kumbaga na burnout na lang kayo sa problema. So, again, think about it, Joanna. At i-consider mo yung sarili mo din, no? Kung ano ba talagang gusto mo. At ano ba talaga yung gusto mo sa isang tao. Once again, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong story dito sa Love Letters, and good luck sa inyo rin mga kapamilya. Kung meron kayong gustong i-share na kwento dito sa akin, kwentuhan lang naman tayo, no? Ipadala mo yan sa aking Facebook page, Dan Capucion, o kaya naman ay sa aking TikTok at Dan Anthology. Babasahin ko yan at kwentuhan tayo dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!